Scorpio, isang dahon lang ang kailangan mo, at pwede nitong baguhin ang buhay mo. May isang lihim na ritual na ipinasa-pasa lang sa bulong at hindi ito gumagana sa lahat. Pero ngayong buwan, isa ka sa mga piling na pili. Ang kailangan mo lang, isang dahon ng laurel at ang iyong pitaka. Hindi ito biro. At lalong hindi lang pamahiin. Maraming Pilipino na ang sumubok nito at may biglang dumating na pera, tulong mula sa hindi inaasahan, at kahit career breakthrough. Pero tandaan, isang partikular na petsa lang ito gumagana. At kapag nalampasan mo ito, baka isara ng universo ang pinto ng oportunidad. Kung sawa ka nang maghintay ng swerte, kung dasal mo ay sagot, ito na marahil ang senyales na hinihintay mo. Manatiling nanonood. Malapit nang isiwalat ang petsa. Sa Pilipinas, matagal na nating pinaniniwalaan na hindi lahat ay aksidente. May mga senyales na para talaga sa atin. May mga petsa na may dalang kapangyarihan. At minsan, isang maliit na kilos lang ang kailangan para mabuksan ang mas malalaking biyaya. Ang mensaheng ito ay para sa bawat Scorpio na pakiramdam ay parang naipit. Natahimik na nagdadasal. Na matagal nang naghihintay ng isang pagbabagong matagal nang inaasam. Ito ay higit pa sa isang zodiac reading. Ito ay isang espiritual na pintuan, isang pagkakataon para i-reset ang iyong enerhiya. At tawagin ang mga biyayang karapat-dapat para sa iyo. Ang bayleaf ritual na ibabahagi ko ngayon ay hindi bago. Pero bihirang-bihirang ibunyag ng buo. At ngayong buwan, may isang makapangyarihang petsa na nakahanay mismo sa sign mo na pwedeng magbukas ng landas sa pera, pag-ibig, o kapayapaan. Pero dapat mo itong gawin ng may intensyon at sa tamang oras. Kaya manatili ka hanggang dulo dahil isisiwalat ko ang eksaktong petsa. Ang mga hakbang. At ang lihim sa likod ng ritual na ito. Zodiac Insight, mensahe para Rag Scorpio. Scorpio, may makapangyarihang enerhiya na umiikot sa paligid mo ngayon kahit hindi mo pa ito lubusang nakikita. Maaaring napansin mong kakaiba ang nararamdaman mo nitong mga nakaraang araw. Baka nagigising ka sa di pangkaraniwang oras. O nananaginip ka ng mga tao o lugar mula sa iyong nakaraan. O bigla mong naaalala ang mga pangarap na akala mo'y matagal mo nang kinalimutan. Hindi ito basta-basta. Ang ruling planet mo, Pluto, ay dumaraan sa isang tahimik ngunit malalim na pagbabago ngayong buwan. At para sa mga Scorpio, madalas itong magdala ng internal transformation, yung klase ng pagbabago na bumabasag sa mga hadlang at nagpapapasok ng bagong daloy ng kasaganaan. Pero may isang mahalagang paalala. Ang biyayang ito, hindi kusang dumarating. Kailangan mo itong salubungin. Ang Scorpio ay water sign, pero may apoy sa kaluluwa, may lakas na sumusunog ng luma para maipanganak ang bago. Kaya napakahalaga ng buwang ito. May espiritual na bintanang bumubukas para sa'yo. Pero hindi ito mananatiling bukas magpakailanman. Bahagi 2. Maraming Scorpio sa Pilipinas ang nagulat na nakakakita sila ng kakaibang mga senyales kamakailan. May isang babae sa Quezon City na paulit-ulit na nakakakita ng numerong 8 sa plaka ng sasakyan, sa resibo, pati sa panaginip. Isang lalaki mula Cebu ang nagsabing narinig niya ang tinig ng yumaong lola niya na bumulong, naghihintay na ang pera. Baka ikaw rin ay nakakatanggap na ng mga senyales. Isang bayad na dati nakablock pero biglang pumasok. Isang kaibigang bigla na lang nag-alok ng tulong. O isang tahimik na boses sa puso mo na nagsasabing, may darating na maganda. Scorpio, hindi ito aksidente. Ito ay malalambing na tulak ng universo na nagsasabing, ihanda mo ang iyong enerhiya. At ang pinakamabisang paraan para ihanda ito ay sa pamamagitan ng intensyon. Ito na ngayon ang papel ng ritual. Hindi lang basta paglalagay ng dahon ng laurel sa iyong pitaka. Ito ay pag-alin ng iyong enerhiya sa sinaunang dalas ng pagtanggap. Dahil ito ang katotohanan. Ang dami mo nang ibinigay sa iba, oras, pagmamahal, lakas. Pero ilang beses mo bang binigyan ang sarili mo ng pagkakataong maniwala na karapat-dapat kang tumanggap ng himala? Ngayong buwan, hindi ka pinipilit ng universo na maghabol. Ang hinihingi nito, matutong tumanggap. At ang pagtanggap na yan, ay nangangailangan ng katahimikan, pananampalataya, at aksyon na may paniniwala. Bahagi 3. At tandaan mo, Scorpio, ang tunay mong lakas ay wala sa inday ng iyong boses, kundi sa katahimikan ng iyong tapang. Nararamdaman mo ang mga bagay na hindi maintindihan ng karamihan.
Kaya ka madalas hindi nauunawaan o nakakaligtaan. Pero nakikita ng universo ang puso mo. Alam nito kung ano ang tiniis mo. At handa na itong gantimpalaan ka. Hindi nang basta-bastang swerte, kundi ng bunga ng lahat ng enerhiyang itinanim mo sa pagdaan ng panahon. Parang puno. Matagal mo nang itinanim ang mga binhi, marahil taon na ang lumipas. At ngayon, malapit mo nang makita ang unang bunga. Pero may isang kondisyon. Kailangan mong humarap. At yan ang ibig sabihin ng Bayleaf Ritual. Ito ay ang pagharap mo sa sarili mong tadhana. At sa mga susunod na sandali, ibubunyag ko ang eksaktong petsa kung kailan ito dapat isagawa. Upang ito'y umayon sa iyong zodiac alignment. Dahil kapag ang enerhiya ng Scorpio ay inakma sa tamang araw at sinamahan ng tamang simbolo, doon nagsisimulang mangyari ang mga himala. Yan ni ritual, dahon ng laurel ag pitaka, para dag Scorpio. Ngayong nauunawaan mo na ang espiritual na mensaheng para sa iyo, Scorpio. Panahon na para kumilos. Ito ay higit pa sa ritual, ito ay isang mensahe sa universo. Isang hudyat na handa ka nang tumanggap. Handa sa pagbabago. Handa sa biyaya. At ang sinaunang ritual na ito, na may ugat sa kulturang Pilipino, ay nagsisimula sa isang payak pero banal na bagay. Isang dahon ng laurel. Bakit laurel? Sa maraming kultura, kasama na ang atin. Ang laurel ay ginagamit sa loob ng daan-daang taon para humikayat ng swerte at proteksyon. Sa mga lumang gawin ng ating mga lola, ito'y sinusunog sa may pintuan o inilalagay sa altar, kasama ng mga barya. Pero kapag inilagay ito sa pitaka, lalo na sa espiritual na petsang nakaalin sa iyo, nagiging magnet ito ng pera at hindi inaasahang biyaya. Hindi ito pamahiin. Ito'y enerhiya. Ito'y tungkol sa pagbibigay ng key charge sa isang simpleng bagay gaya ng pitaka. Para umayon ito sa dalas ng pagtanggap. At kapag ginawa ito ng may intensyon, inaayos nito ang landas patungo sa dasal mong matagal nang isinisigaw ng kaluluwa mo. Heto na ang mga hakbang. Hakbang 1, piliin ang tamang dahon ng laurel. Hindi lahat ng dahon ay pare-pareho ang enerhiya. Pumili ng dahon na buo, hindi punit o butas. Tuyong-tuyo pero hindi basag. Malinis at may hugis na parang mata o bilog. Hawakan ito ng ilang segundo. Damhin. Ito ang magiging sisidlan ng iyong intensyon. Hakbang 2, isulat o ibulong ang iyong intensyon. May dalawang paraan. Opsyon 1, gumamit ng berdeng panulat, berde katumbas equals paglago. Isulat ang isa sa mga salitang ito. Pera ni. Pagkakataon. Kapayapaan. Kalayaan. O ang iyong pangalan panandang pandagdag ang salitang tumanggapi. Opsyon 2, kung ayaw mong magsulat, ibulong ito sa dahon. Ako ay handang tumanggap. Salamat, salamat, salamat. Ulitin ito ng 3 beses habang nakapikit. Ang paulit-ulit na pagbigkas ay parang selyo na nagtatatak ng enerhiya sa dahon. Hakbang 3, ang eksaktong petsa. Mahalaga ito, Scorpio. Narito ang petsang espesyal para sa iyong zodiac sign. Agosto 11. Bakit Agosto 11? May planetaryong paggalaw na nagpapataas ng magnetismo ng Scorpio. Lalo na sa usaping pera, pagkakautang, at tulong mula sa hindi inaasahan. Tinatawag itong thin veil date. Ibig sabihin, mas mabilis ang galaw ng intensyon. Mas makapangyarihan ang isip. At ang mga aksyon ay nagiging panalangin. Gawin ang ritual mula 8 oras yas hanggang 9 oras yas ng gabi. Hakbang 4, paglalagay ng dahon sa pitaka. Pagkatapos mong isulat o ibulong ang intensyon, tiklupin ang isang maliit na pulang papel at ipaloob dito ang dahon. Bakit pula? Sa tradisyong Pilipino, ang pula ay sumisimbolo ng proteksyon at aktibong intensyon. Ilagay ang pulang papel na may laurel sa bahagi ng pitaka kung saan mo nilalagay ang pera. O sa likod ng mo o sa tabi ng perang dala mo. Tandaan, hindi lang ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa kalayaan, kapayapaan, at kontrol sa sarili mong buhay. Pagkatapos, hawakan ang pitaka gamit ang 2 kamay at sabihin, ang para sa akin, ngayon ay lumalapit sa akin. Salamat. Huminga ng malalim. Damhin ang pag-shift ng enerhiya. Huwag alisin ang dahon sa loob ng 7 araw. Hayaan mo itong gawin ang trabaho nito.
Yan ni ritual, dahon ng laurel ay pitaka, bahagi 2. Para kay Scorpio, gabay pagkatapos ng ritual. Ngayong nailagay mo na ang dahon ng laurel sa iyong pitaka. Opisyal nang nagsimula ang ritual. Pero tulad ng pagtatanim ng binhi, kailangan din itong alagaan. Sa susunod na 7 araw, may ilang gagawin at iwasan para tuluyang dumaloy ang enerhiya ng biyaya. Ilay dapat gawin pagkatapos ng ritual. 1. Dalhin lagi ang iyong pitaka. Huwag itong itago sa drawer o lamesa. Ang enerhiya ay dumadaloy sa pamamagitan mo. Kaya kung malapit sa iyo ang pitaka, aktibo ang ritual. Dalhin ito kahit saglit ka lang lalabas, kahit papunta lang sa tindahan. 2. Maging mapagpasalamat kahit wala pang resulta. Simulan mong sabihin salamat. Magpasalamat na parang nariyan na ang biyaya. Ito ay senya sa universo na handa ka nang tumanggap. 3. Magtala ng lahat ng senyales. Gumamit ng notes app o journal. Isulat ang kahit anong kakaibang nangyari. Biglang natuloy na bayad. Tawag mula sa taong may utang. Refund na hindi inaasahan. O kahit pagbabago sa nararamdaman mo. LA dapat iwasan pagkatapos ng ritual. 1. Huwag pagdudahan ang ritual. Iwasan ang mga katagang. Sana gumana o tingnan natin kung may mangyayari. Ang pagdududa ay nagpapahina ng enerhiya. Sa halip sabihin, may darating na maganda sa akin ngayon. 2. Huwag alisin ang dahon ng laurel. Huwag hawakan o galawin kahit ikaw ay curious. Hayaan itong manatili ng buong 7 araw para maayos ang mensahe sa iyong isipan at kaluluwa. 3. Huwag magpautang sa panahong ito. Ito ay oras ng pagtanggap, hindi pagbibigay. Kung magpapahiram ka ngayon, maaaring magulo ang daloy ng biyayang paparating. Panatilihing nakasentro ang enerhiya ng pera sa iyo muna. Iyan denhi maaaring maranasan espiritual y enerhetiko. Scorpio, maraming nakakalimot na ang ritual ay hindi lang pisikal. Ito ay may dalang malalim na emosyonal at espiritual na epekto. Narito ang mga posibleng maranasan. Biglang kapayapaan, parang lumiwanag ang pakiramdam, nawala ang dating kaba. Kakaibang panaginip madalas ay may daan, ilog o barya. Mabilis na oportunidad, job offer, pera mula sa wala, o utang na biglang nabayaran. Pero kahit wala ka pang nararamdaman sa una, manalig. Ang iyong vibration ay unti-unting umaangat. At sa maraming paniniwalang espiritual ng mga Pilipino, ito na ang pinakaunang senyales na gumagalaw na ang himala. Maaaring may mga taong biglang lumayo o manahimik. Normal ito. Bago dumating ang biyaya, minsan ay inaalis muna ng universo ang sagabal o energy leak. Hayaan mo silang umalis. Ang tutok mo lang, ang sarili mong alignment. Bonus niyo, linisin yan pitaka bago dani ritual. Kung gusto mong mas pinalakas pa ang ritual, gawin ito bago ilagay ang dahon. Alisin ang mga lumang resibo, expired na card, o kalat. Punasan ang loob gamit ang basang tela na may kaunting asin, tapos patuyuin. Sabihin habang nililinis. Tinatanggal ko ang lahat ng baradong enerhiya sa pitakang ito. Tinatanggap ko ang biyaya, kapayapaan, at banal na kasaganahan. Ang malinis na pitaka ay nagiging sagradong espasyo. Isang tahanan ng papasok na mga pagpapala. Ngayon na naisagawa mo na ang ritual. At naiintindihan mo na ang mas malalim na espiritual na mekanismo sa likod nito. Hindi ka na lang basta naghihintay ng biyaya. Ikaw na mismo ang lumilikha ng daan para dumating ito. Senyales pagkatapos ng ritual. Paano malalaman na gumagana na ang himala para kay Scorpio? Scorpio, matapos mong gawin ang ritual, ang universo ay magsisimulang tumugon, hindi palaging malakas, pero laging makabuluhan. Maaaring biglang lumitaw ang mga senyales o dahan-dahan lang. Pero kapag naramdaman mo ito, madarama mo ito sa kaluluwa mo. 1. Emosyonal na kapayapaan o katahimikan. Para sa karamihan, ang unang senyales ay kapayapaan. Maaaring magising kang mas magaang ang pakiramdam. Parang may biglang inalis na bigat sa dibdib. Kahit wala namang nagbago sa pisikal na mundo. Hindi ito basta random. Ito ay kumpirmasyon ng universo. Ginawa mo na ang parte mo. Hayaan mong kami naman ang kumilos. Kung mapapansin mong mas konti ang kaba, galit o pagkalito, iyan na ang senyales. Nagbago na ang enerhiya. 2. Kakaiba pero makahulugang panaginip.
Ang Scorpio ay isa sa pinaka-intuitive na zodiac signs. Pagkatapos ng ritual, maraming Scorpio ang nananaginip ng mga simbolo tulad ng ilog, daloy ng kasaganaan. Tulay, paglipat sa bagong yugto. Susi o pinto, pagbubukas ng oportunidad. Dahon ng laurel o puno, kumpirmasyon na tinanggap ang ritual. Minsan, panaginip ng mga mahal sa buhay na yumaon, ito ay senyales na may gabay na espiritual na sumusuporta sa iyo. Isulat agad ang panaginip mo paggising. Maaaring hindi mo pa ito maintindihan sa ngayon. Pero may kahulugang unti-unting lilitaw. 3. Maliliit na paggalaw ng pera. Isa sa pinakaklarong senyales na gumagana ang ritual ay kapag biglang dumadaloy ang pera mula sa hindi inaasahan. Refund o cashback mula sa wala. May nagbalik ng utang. Nanalo sa promo o giveaway. May nabentang bagay na akala mo'y walang bibili. Huwag maliitin ang maliliit na tagumpay. Kahit 100 na biyaya ay bulong ng universo na nagsasabing, simula pa lang ito. Ang pasasalamat sa maliit ang susi sa mas malaki. 4. Paglilinis ng enerhiya sa pamamagitan ng mga tao. Scorpio, maging handa sa senyal na ito. Minsan ay hindi komportable pero napakalalim ang kapangyarihan. Maaaring may mga taong biglang lumayo sa iyo. Mga kaibigang dating laging tumatawag, tatahimik. Mga taong toxic, bigla na lang mawawala. Hindi ito rejection. Ito ay redirection. Ang ritual mo ay maaaring nag-aalis ng enerhiyang humaharang sa biyaya. Hayaan mo silang lumisan. Ang pag-alis nila ang nagbibigay daan sa tamang tao, tamang tulong, at tamang biyaya. Mga tunay na kwento mula sa mga Pilipinong Scorpio. Isang Scorpio mula sa Baguio ang nagbahagi. Sa parehong linggo na nilagay niya ang dahon sa pitaka. Doble ang tip na ibinigay ng customer at ilang araw matapos iyon. Dumating na rin ang remittance na matagal na niyang hinihintay. Isa pang Scorpio mula Davao ang nanaginip ng matandang punong may mga bariyang tumutubo. Kinabukasan, may nag-alok sa kanya ng trabaho. Isang taong matagal na palang tahimik na nanonood sa kanya. Hindi nila hinabol ang biyaya. Sinundan lang nila ang mga senyales. At Scorpio, ikaw rin ay sinusundan ng universo ngayon. Basta't bukas ang puso at mata mo, makikita mo na gumagalaw na ang himala. Scorpio, kung narating mo na ang bahaging ito, alam mong higit pa sa panonood lang ng video ang ginawa mo. Isang espiritual na hakbang ang tinahak mo. Pumili kang maniwala hindi lang sa ritual, kundi sa posibilidad ng isang mas magandang bukas. At ang mismong desisyong yan ay nagbabago na ng enerhiya mo, kahit hindi mo pa ito lubusang nakikita. Minsan iniisip natin na ang himala ay kailangang malakas ang dating. Jackpot, bigla ang kayamanan, malaking balita. Pero ang totoo, karamihan sa mga himala ay nagsisimula sa katahimikan. Isang bulong. Isang pakiramdam. Isang dahon ng laurel na inilagay sa pitaka. Nang may pananampalataya. Doon nagsisimula ang tunay na pagbabago. Sa kulturang Pilipino, palagi nating sinasabi, kung para sa'yo, ibibigay yan sa tamang panahon. At ang ritual na ito, hindi lang para humatak ng pera, kundi para linisin ang daan patungo sa mga biyayang itinakda na talaga para sa'yo. Scorpio, taglay mo talaga ang malalim na espiritual na lakas. Hindi mo laging sinasabi ang sakit mo. Hindi mo madalas hingin ang tulong ng iba. Pero ramdam mo ang lahat, malalim, tahimik, parang alon sa ilalim ng dagat. At dahil dyan, kapag tumugma ang tamang ritual sa tamang panahon, ang epekto ay maaaring baguhin ang takbo ng iyong buhay. Kaya ito lang ang hiling ko sa iyo ngayon. Magpatuloy. Patuloy na maniwala. Patuloy na magtiwala na narinig na ang iyong panalangin. Dahil kahit wala ka pang nakikitang resulta, may gumagalaw na sa likod ng mga pangyayari. Ang tamang tao. Ang tamang oportunidad. Ang tamang sandali. Lahat ng yan inihahanda na para sa iyo. At ang tanging kailangan lang ay ang magsabing, at ginawa mo na yon. Kung ikaw ay Scorpio at naramdaman mo ang mensaheng ito, huwag mo itong sarilihin. May iba pa dyan, kaibigan, pamilya, o kahit di mo kakilala, na baka ito rin ang senyales na hinihintay nila. Ay share mo ang video na ito sa kakilala mong Scorpio. O kahit kanino na naniniwala sa mga senyales, tadhana, at tahimik na himala. At kung ang puso mo ay may naramdaman ngayong araw na ito, kahit maliit na pagbabago lang,
Mag-iwan ng komento sa ibaba at isulat. Naniniwala ako sa himala. Dahil kapag ipinahayag mo ng malakas ang iyong paniniwala, mas mabilis itong dumating sa buhay mo. Punuin natin ang comment section ng pananampalataya, pag-asa, at nakagagaling na enerhiya. Ipakita natin sa universo na handa na tayo at bukas ang ating loob. At higit sa lahat, huwag kalilimutan. Ang talagang para sa'yo, kailanman ay matatagpuan ka.